Ang Agtutubo Online Youth Channel ay isang online platform na kung saan may papakita o may papamalas ng mga kabataan ang kanilang galing, talento, at talino. In here, we will feature young leaders with inspiring stories that will inspire us and touches our hearts and lives. Dahil naniniwala kami ng kabataang Ilocano ay may kanya-kanyang talento, talino at husay at nararapat lang na may ipakita hindi lamang sa ating probinsya kundi sa buong mundo. Mga BFF, alam niyo ba na ang probinsya ng Ilocos Sur, most especially the provincial government of Ilocos Sur, by our number one bestie BFF Governor Jeremiah Jerry C. Singson, BFF Vice Governor Ryan Luis V. Singson through the Provincial Youth Development Office at Palalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan sa Ilocos Sur, headed by our favorite bestie BFF SPM Vic Singson, na isinusulong ang karapatan ng mga kabataan sa pamamagitan ng paggawa ng plataforma na kung saan mapapaganda at ma-promote ang youth leadership through active participation and recognition of our young leaders. Isa ito sa mga napakadaming programa ng Provincial Government of Ilocos Sur para ma-involve, makita at maipamahagi ng mga kapwa nating kabataan ang galing ng kabataang Ilocano. Pwede nyo kaming panoorin sa aming YouTube channel, Facebook page through PYDO Ilocos Sur, at podcast through Spotify. Kay mga BFF, don't forget to like, follow, and subscribe. Last episode mga BFFs, nakakwentuhan natin si BFF Vince, na kung saan he was able to share his story and journey na kung paano siya nag-start at kung paano siya kumita sa paghahabi. Naku, very insightful lang ang ating last episode at syempre, excited ako so much BFFs sa kung ano nga ba ang meron sa episode natin ngayon for this month. Yes, ang buwan ng Hunyo ay isang pinagdiriwang ang mga karapatan, pagkakakilanlan, history at dignidad ng mga LGBTQIA community. Ayan. In here, we are specifically given the highlights to the effort including the achievement of our dear LGBT members. Mga besties, ang special guest natin ngayong episode is known for advocating gender awareness and sensitivity and advocating HIV awareness. He is currently the president of Maris Tiayat Incorporated. Mga BFFs, please welcome Mix J. Leonard Roldan. Panoorin sa video na ito. Kabataan, Ilocano. Kapayapaan tayo ay maging gabay. Magkahawak ng kamay, kahati ng daan, patungo sa makabagong pamayanan. Anak ni Ilocos Sur, anak ni Ilocos Sur, anak ni Ilocos Sur. Kasama na po natin ngayon ang guest natin for this episode of Agtutubo Channel. And would you like to introduce yourself? Ladies and gentlemen, let us welcome our BFF Mix J. Leonard Roldan. So, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. So, ako po si Jay from Maris Tiayat Incorporated of Bigan City. At binabati ko po lahat ng nanonood ng Agtutubo TV Online Youth Channel. Ayan, so good morning po sa ating lahat. Kumusta ka naman, BFF? BFF, I'm so happy and grateful that I have given this opportunity to share my experience and my advocacies on gender equality, on health and youth empowerment. At masaya ako na napili ako ng Provincial Government of Ilocos Sur through the Provincial Youth Office headed by Ma'am Omar sa pagbibigay ng opportunity na once again to share
my knowledge, expertise on gender equality. Nako BFF, if you feel lucky to be here, nako, same as true with our viewers, ang ating mga agtutubo, maswerte din sila because they get the chance to know you more. And speaking about knowing more about our guest today, nako, let's dive deeper. Mas makikilala po natin kung ano nga ba ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon. Oh, so yes, BFF. Currently, I am a public servant, particularly sa city government of Vigan. I'm the City Public Relation and Information Officer. At the same time, nililid ko yung isang organization natin, accredited non-government organization ng Vigan City, which is the Maristayat Incorporated. Isa siyang NGO for LGBT and youth and also we advocate for health such as HIV and AIDS. So yun yung pinagkakaabalahan ko ngayon. So, BFF, gusto ko lang din naman malaman kung ano yung advocacy mo and ano yung nag-inspire sa'yo to become a leader sa LGBT community? Ang nag-inspire sa akin para simulan itong mga advokasiyang ito is personal kasi siya. So, naniniwala ako na hindi ka makakagawa ng magandang bagay kung hindi mo yun ramdam at hindi yun galing sa puso mo. So, ang advokasya po ay patungkol sa empowerment ng kabataan, sa importansya ng HIV and AIDS awareness campaign, and also quality education for all. So, yun yung mga advokasya ko. Kasi ako, lumaki ako as an LGBT. Bata pa lang ako, sana akong LGBT. Actually, na-discover ko na ang parents and guardian ko pala, gusto nila akong maging ganito. When I was a kid, like 2 years old, 3 years old, pinag-dress na nila ako ng pambabae. Yun. So yun, yung makita ko sa picture ko, at that age, hindi ko pa naman alam kung ano ang gender, kung anong babae at saka lalaki. Basta nakikita ko na noon na habang lumalaki ako, binibilhan na nila ako ng pambabaeng mga laruan, which is wala pa akong concept kung ano ba ang gender. No? So yun, very close sa akin ang gender equality na advocacy. And also youth empowerment, kasi lumaki ako sa province ng Abra where there is a lot of opportunities na nandoon. Kaya lang, ang kulang lang is yung engagement ng mga kabataan. So, I'm very privileged na nung kami nang lumalaki yung mga batch ko nang nag-aaral na meron na kaming chance to lead the school or certain community sa Abra. We're starting to build a community of youth na simple lang yung adikain namin, magsama-sama, tapos maglilinis ng isang lugar. So nagsimula kami sa very basic lang na mga activity, just clean up, drive. But nakita ko na naramdaman kung paano pala ka-importante na magkaroon ng mas organized na platform ng mga kabataan. So yun. Well, it's truly great thing na nalaman namin kung where your advocacy rooted from, and parang hindi lang ako, mga viewers din natin, mga agtutubos din natin, na parang nasayahan din sila sa inyo BFF kasi parang natanggap ka ng parents mo when you were still a child. At sabi mo nga kanina, na gusto ng parents mo na magdamit ka na ng pambabae. Yeah. But syempre BFF, we'd like to know as well, bilang tanggap ka na mula pagkabata hanggang ngayon, because naging advocate ka hindi lamang for LGBT rights, kasama din mga iba't iba pang advocacies. Gusto kong malaman bilang isang member ng Rainbow Community BFF, pwede ka bang mag-share ng isang moment sa iyong buhay na naramdaman mo na parang, shucks, empowered ako bilang parte ng community na ito? Of course, yun yan. Simula nung bata ako, hindi ko kasi ramdam na meron palang gender, meron palang babae, lalaki, may bakla, may tomboy, may bisexual. Isa sa mga core memory ko nung bata ako, when I was in grade 2, na-feel ko na I'm very accepted by my family and the school because as early as grade 1, grade 2, ako na yung nagiging leader ng mga performance ng school, nagiging youth leader na ako sa classroom until mga intermissions, mga ganun. So, doon pa lang na-feel ko na ay, bongga, parang ano pala, hindi pala ako kakaiba. Feeling ko normal pala ako kasi I can play with
girls, I can play with boys. Parang wala lang din naman sa kanila. So, I'm just so lucky na lumaki ako sa school or community na walang discrimination, na hindi nila sinasabing kasi bakla ka, kasi ganito ka lang. Hindi, actually nga, ako mismo yung nag-lead sa classroom namin kung anong gagawin, kung may mga program, mga eksena. So yun pa lang, feeling ko empowered na ako nung bata. Tapos mas na-realize ko na may boses pala ako noong nag-second year and nag-secondary na ako and nag-tertiary. Sa UNP kasi, wala pa noong LGBT organization sa UNP. So, yung batch namin noon sa College of Arts and Sciences, we created Kasarian, which is CAS kasi ang College of Arts and Sciences. So, Kasarian yung pinangalan namin sa group na yon. So, which is to create a group for the LGBT sa college namin. So, doon, maganda rin naman yung turnout. So, may bosses kami sa college. Eventually, nag-ripple effect na yon at sa ibang colleges meron na rin. So, yun. Yeah, so talaga naman napakagaling magbigay ng advice ng ating guest ngayon. Kasi kung hindi po natin alam, siya po ay ang current president ng Maris Diayat dito sa Vegan City, isang city organization. At siya po yung nagmamanage. So talaga naman yung mga words na lumalabas sa kanyang bibig is really coming from the heart because ang guest po natin, ang ating BFF ay isang leader ng isang organization, Mrs. Maris Diayat. And gusto ko lamang matanong, since ikaw po ay leader ng isang LGBT organization, gaano nga ba ka-importante BFF ang local organization para bigyan ng boses ang mga kapwa natin at syempre para maramdaman ng mga kapwa natin yung sinasabi nilang sense of belongingness. So, ayan, share ko lang. And the City of Vegan kasi, we started this organization way back. Actually, informal group siya noon, 2018, by set of LGBT members na empleyado ng City Hall. So, later on, with the support of the local government unit, ginawa namin siyang formal. We undergo SEC registration, and yun, nakapag-accredit na kami sa city as non-government organization partners. So because of that, nagkaroon tayo ng boses sa konseho. So we're invited na si different committees like the Committee on Health, sa Gender and Development Council, sa Pride Council, sa Youth, parte na rin kami ng Youth Council. So yeah, nagkaroon tayo ng boses sa LGU. So nafe-feel natin na ang LGBT sector ng vegan ay nagiging parte na siya ng governance because we have this opportunity to really speak up and share our thoughts and opinions. Ano ba yung mga importanteng programa, aktibidad for the LGBT that really matters to the community, to the LGBT community. So yun, very importante rin na may unity within the community. Of course, you cannot represent a community if it's magulo. So first and foremost, first step na ginawa namin, we go to different barangays of the city. We tap active leaders through the barangay council. So, nag-tap tayo ng mga coordinator doon, naglista sila ng mga members nila. Wala po tong age limit. So, pwedeng mga bata, basta may parental consent, and pwedeng matatanda. So, may mga members kami na senior, may mga members din kami mga elementary. Pero may parental consent. So, yun, doon kami nag-start. At simula noon, tuloy-tuloy na until present, tuloy-tuloy na yung mga programa ng LGBT during Pride Month, no? May mga iba't ibang mga activities tayo. Aside from pageant, may nag-conduct tayo ng mga seminars, may mga skills trainings for the LGBT. So, by means of that, nakikita natin at nararamdaman namin na kami ay parte pala ng city government ng Vegan City. So hindi lang sa pagkakaroon ng pondo ng programa, kundi nagkakaroon din kami nafe-feel namin na belong kami sa community because
even the Bigenyos itself, parang Maris kayo, da kayo digiti kakastoy, da kayo digiti kakastoy. Oh, na may digiti organization, tagakadwa kayo. Parang mga ganun pa lang. At least yung mga tao mismo, nawala na yung discrimination, no? Ang tingin na sa atin ngayon na isang formal ng organisasyon, nga da pagtarayandan. In case nga may mga problema sila, mga ganun, mga concern na gustong gawin na projects, ganun. Ayun, BFF. So, bilang ikaw ang presidente ng Maris, ano yung mga challenges na na-experience mo along the way? And how do you respond to discrimination or hate? Paano mo to na-change ito into strength? I believe kasi, ako personally, naniniwala ko that silence is power. Hindi lahat-lahat ng bagay kailangang patulan. Kasi you know your worth. No, regardless of your gender, I believe na may tamang rason, may tamang panahon, may tamang lugar kung saan pwede mong i-defend yung sarili mo. Especially sa social media, kung binabash ka man doon, it's not the proper platform for you to patulan because alam naman natin na very powerful ang social media, no? Yung mga hatred na yan, nandyan lang yan mamaya makakalimutan na yan. At saka alam naman ng community mo, family, friends mo, kung sino ka talaga, no? Alam nila ang totoo. So, naniniwala ko sa power ng silence. I let my actions, my accomplishments speak for itself, defend me. So, yun lang. Nung binabash, for example, kung may instances man na binabash ako, my leadership, I let the accomplishment of my administration, my organization, the awards that we receive, yun na yung nagiging answer namin sa lahat-lahat. Yun na yung feeling ko, parang as time goes by, like parang ang mga yan, ang treatment ko sa mga negative or hatred, discrimination, parang ang take ko na lang dyan is a reminder. It's a reminder, a self-reminder that you are worthy ka palang pag-usapan na, and also a reminder also if meron ka bang i-correct sa sarili mo. And I don't take it as negative, but I turn it like additional na rason para mag self-awareness ako and self-actualization. Parang, okay, baka mali nga ako or baka may kailangan kong baguhin sa sarili. So yun lang. Yun yung nagiging ko. Parang self-reflection. Nagiging self-reflection ko siya. Yung mga negative discrimination. Yun lang. I would like to ask, kasi sabi mo kanina, BFF, no, na you really started young from being the leader of the classroom ng elementary ka, and then nung secondary ka, parang ganyan sa mga intermission, ganyan. Yeah. And then nung naging tertiary student ka na, college ka na, sabi mo, nag-start kayo yung kauna-unahang nakapag talaga ng organisasyon sa college. Yeah, if I'm not mistaken. But I believe yung sa CAS, kami yung una. Yes. So, talaga namang he really started young. Ang ating BFF, nagsimula talaga from young age to naging, adolescent siya, naging teenager siya. So, talagang gusto natin tanungin sa BFF natin ngayon, no? Parang, gusto mo ba talagang gawin ito? Do you want to do this consistently all throughout your life since you really started young? Of course, yes. But, of course, ang passion kasi is dapat talaga manggagaling sa loob mo yan Dapat kusa sa'yo yan. So, I believe, I cannot, hindi ko naman may papangako na until pagtanda. But, what I can promise is that until kaya ng katawan na mag-lead, kasi kailangan pag leader ka, malakas yung katawan mo. Yung stamina, dapat energetic ka pa rin para at least ma-i-influence mo yung mga members mo, no? So, hanggat kaya pa ng katawan natin, sige, ilalaban natin. Pero kung darating man ang araw na hindi na kaya ng age natin, because syempre, tanda tayo. So, ipapasa natin yan sa younger generation, younger members natin. Ang gagawin ko na lang is to facilitate them, supervise, ganon. Ganon na lang yung gagawin ko. But to answer your question, yes, of course, the passion will continue within me, pero magkakaiba na lang yan on how I deliver it. Kasi, di ba,
tatanda tayo, may mga additional priorities tayo sa buhay. So, yun. Tumatagtag ko lang din BFF na siguro talaga namang everything will change because as we age talaga namang mababawas yung stamina natin, yung mana natin kumbaga. Pero syempre I think as I can see you, the fire in you with this advocacy BFF, parang nakikita ko na magiging life coach ka for the upcoming generations of members in our community, at nakikita ko talaga na you really plant a seed in them to continue, sabi mo nga, the legacy that you started here in Vigan City. So, BFF Gavin, baka may gusto ko pang tanongin para sa ating BFF. Parang ang daming gustong tanongin kay BFF J. No? So, BFF J, kung you've given a chance na makausap ang younger self mo, ano yung mensahe na gusto mong sabihan kay Little J? Ang masasabi ko lang, you enjoyed so much. And you enjoy so much, and given a chance man sana, gusto ko pa rin bumalik-balik sa pagkabata because you enjoy so much na to the extent na you really don't think that there's gender. You live a community where you are respected, you're very loved, you're very appreciated, and yeah, you're very, very lucky. Yun lang naman yung sasabihin ko sa younger self ko. And yeah, because of that, lumaki akong ganito. Wala yung ganitong perspective ko ngayon. Siyempre, napaka-importante kasi sa tao yung foundation. Tama nga naman BFF, and it's really the love and acceptance, that helps us grow in ways na talaga namang makikita natin na naging maganda yung pillar at foundation natin paglaki. And we're very lucky listening to your story na how you got accepted by your family, BFF. And talaga namang kung ako ang batang ikaw, I would be so proud of you because you really got so far and seeing your accomplishments right now. Kasi mga BFF may mga notion talaga na kapag bakla ka, dapat sa salon ka lang, nakapagbakla ka sa stage magmi-misgay, nakapagbakla ka, magbabato ka ng punchlines sa comedy bars. But, isa ka sa mga living example, BFF, na parang, you break the stereotype, you break the stigma na dapat ang bakla, pwedeng maging leader, na dapat ang bakla ay revolutionary game changer din. And we're very much inspired. At I know, I'm very much certain na mga BFF natin ngayon, mga viewers natin online, will be inspired by your story as well. At syempre, BFF, since you really started yung inuulit ko, parang ano naman ang sa tingin mo, mga little actions na para sa mga agtutubo natin out there, mapa LGBT member man or hindi, ano naman para si BFF ang little action na maibibigay mo para sa mga ibang tao as an advice, little action BFF na feeling mo makakapagbigay ng impact sa ibang tao? So yun, gasgas na to pero totoo pa rin, ito pa rin yung respect begets respect. Yun pa rin dapat, no? Every day, kung sino-sino man yung makakaharap natin, makakasalamuhan natin, regardless kung anong gender sila, anong estado nila sa buhay, anong itsura nila, no? Kung saan man sila nanggaling, we have to pare-parehas na tayo dapat ng base. Respeto lang, respeto. Yun lang yung palagi natin dapat tandaan na in our day-to-day lives, parang yun yung mantra dapat natin na respeto, no? Kung gusto nating marespeto, rumespeto tayo. Gasgas na siya pero very effective pa rin siya. Yun I believe yun talaga yung unang-una natin dapat pinapakita sa isang tao, especially kung hindi natin sila kilala, kung hindi tayo sure sa mga gender nila, kung hindi tayo sure kung anong tatawag sa kanila. Respeto lang, respeto na tanungin ng maayos, respeto na makitungo ng maayos. So yun yung ma-advise ko lang. And of course, sa ating mga allies, mga partners ng ating LGBT community, ang pinaka-importante po na ambag po natin sa ating LGBT members ay a hand, a open hand to help, to understand, and to hug them and appreciate them.
no? Yun talaga yung importante. Minsan kasi may mga sinasabing na alay sila, active alay daw sila ng community. Pero mismong sila, hindi nga nila alam kung papaano nga ba nila rerespetuhin yung sinasabi nilang LGBT. So, ang daming ganon. So, I hope na mga alay natin, hindi lang sila ma-stop sa pag-alam kung anong ibig sabihin ng word na alay, kundi isa puso nila kung anong ibig sabihin ng meaning, the true meaning of alay. So, yeah. Yeah, so talaga naman, sometimes kasi mga maliliit na bagay, it's overlooked. No? Minsan nakakalimutan natin yung essence ng respeto. But if kung lahat-lahat naman tayo, di ba BFF, gawin natin pagrespeto sa isa't isa, it would really be a game changer in the community. And talagang na-appreciate natin yung mga sentiments, mga words of wisdoms ng ating BFF ngayon. And nako, sobrang meaningful ng conversation natin. It touched me. I know it's goes same way to Godwin and sa mga viewers natin online. At syempre, nako, to break naman yung ice ng conversation na ito. Parang may gustong i-facilitate si Godwin na gagawin. Parang maging masaya naman. Sa last episode kasi, sa last episode kasi, ginawa din ito ng guest natin na sumalang sa Katok or Kabataan Talk. Which is parang na-derive lang ito sa Fast Talk ni Boy Abunda. Yeah. Siyempre, bilang kasapi din si Boy Abunda, no, sa community natin, we get inspired because Boy Abunda is a powerful individual in the community. Kaya naman, gagawin natin ng mala Fast Talk. Pero siyempre, ang pangalan, Katok or Kabataan Talk. So, Godwin, take it away. Hello mga beshies! So ngayon, gawin na natin ang Katok! Kabataan Talk! So, BFF, ready ka na ba? Kasi nakigadwin ng ating mga katanungan. So, go! So, ito na nga, BFF. Out and proud or low-key lang? Out and proud, of course. Anong mas importante, acceptance or respect? Of course, unang-una dyan, respect muna. Ayan, Lady Gaga or Taylor Swift? Ay, Lady Gaga ako. Lumaki ako sa era ng Rara. Alright, so next question natin, one word to describe love. Love? Love is universal. Love is universal. Miss Universe or RuPaul's Drag Race? Miss You. Miss Universe. Miss Universe. We all love Miss Universe. And for the last one, complete the statement, si J. Leonard ay kabataang empowered. Tama, kabataang empowered. Naku, virtual applause naman guys para sa ating guest or BFF for this episode. Naku, grabe mo sagutan ni BFF. And at least we have the chance to know him very well. Kahit minimum time lang. Sadly, BFF, dito na nagtatapos ang episode natin. Pero bago dyan, baka may gusto kang i-shoutout sa atin? Sa local government unit ng Vigan City, headed by our Mayor, Jose Bonito Singson Jr. and Vice Mayor Randy Randolph Singson, and of course to the 8th City Council, especially to our mother, Ma'am Shi, ayan, si Ma'am Janina Medina Fariñas. Siya rin siyang alay, member siya actually ng ating organization as an alay. So yan, wala siyang palya sa pag-support sa atin, and also Miss Karen Bakiran, ayan, so, and of course to our chairperson, Gender and Development, Ma'am Ada Joanna Ferrer Tajos, to the City Social Welfare and Development Office, to our God Focal Person, Sir Jerwin, and to our Youth Officer ng Vigan City, si Sir Arvin Seneca. And of course, sa lahat-lahat po ng nanonood ng ating show, ayan, so palakpakan po natin ang Provincial Government of Ilocos Sur sa napakagandang platform po na kanilang ginagawa. Maraming salamat po. See you again next month for another episode of Pagtutubo Youth Channel. Same time, same YouTube, same Spotify, same TikTok channel. Brought to you by the Provincial Government of Ilocos Sur, headed by our number one bestie, BFF Governor Jeremiah Jerry Singson, BFF Vice Governor Ryan Luis V. Singson through the Provincial Youth Development Office, and Palalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan P. Ilocos Sur, headed by our favorite BFF bestie, SPM Vic Singson. I am Lou. I am Godwin. And I'm Jay.
And we are your Atutubo besties for the youth of Ilocos Sur. Hey!